mga fans ni Opal Epal. Hello Prowelas, mabuhay! This is Gaysel Orteca and welcome back to my YouTube channel. Hello! Good morning, good afternoon, good evening. Anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon? Maraming pong salamat po sa mga bagong subscriber and returning viewers. Thank you so much sa support at sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe. Please subscribe my YouTube channel, Gaysel Orteca, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hey! Pasensya na kayo guys at na-late ako sa aking pachika for today sa nagkaganapan doon sa Miss Universe organization sa Mexico kasi nga kagabi walang signal sa akin at saka kaninang umaga ko lang na alaman ang mga pa-eksena nga ito nga ang mga fans ni Opal ay mga epal at nag-iingay at ginawang palengke ang Intercontinental Hotel. O diba? Nakakaloka talaga. Ayun, ayon nga sa ating mga kaibigang media doon, chinika nila sa akin talaga na, uy, ganito ang eksena. Tapos chinika din nila sa kanilang mga YouTube channel na pinalabas nga daw sila ng Intercontinental Hotel habang may ginagawa pa silang mga coverage doon. Kahit media sila, ipinalabas talaga sila ng General GM ng hotel. Nakakaloko, diba? Diba? Pag may ID ka, hindi ka dapat palabasin. Sino ba yung may kasalanan? Yung Miss Universe Organization o yung Miss Intercontinental Hotel? Miss talaga. Yung Intercontinental Hotel. Para bakit hindi dapat sinasala kasi ng hotel kung ano ba tawag dito, kung yung Miss Universe ay hindi exclusive sa hotel, dapat sinasala nila yung tao na pumapasok doon at pumupunta doon sa area ng pagdadaanan ng mga candidates at media lang dapat, yung may mga ID and accredited media lang dapat ang nandoon, hindi yung kung sino-sino mga putyo-putyo na mga palengkera na nakakaloka, nadadamay tuloy yung mga kaibigan natin, mga pageant media doon ng bonggang-bongga. Diba? Nakakaloka kayong palabasin ka ng hotel na wala ka namang ginagawang masama, samantalang yung may ibang ginagawang masama, nakakaloka. Iniisip ko guys, binayaran kayo mga fans na yon para mag-ingay doon, para isigaw lang ng mga fans ni Opal, na mga epal, na Thailand pag nandyan siya, pag dumating siya. Bakit alam kaya na, alam ng mga Thai fans na darating ng araw na yun si Thailand? Nagigigil talaga ako. Baka alam ni Opal na darating siya. Oy, humanda na kayo. Isigaw niyo ang pangalan ko. Opal, Epal, Opal, Epal, Opal, Epal, Thailand, Epal. Ganon yung mga eksena nila doon. Nakakaloka, o diba? Nakikita mo talaga sa video footage na, oh my God, kachipan. Miss Universe Organization, medyo may kasalanan kayo dito. Hindi ko sasayisihin dito ang Intercontinental Hotel. Kung alam niyo ang protocol siguro, bago kayo pumasok dyan, bago kayo pinatira dyan, or bago kayo pinatuloy dyan, alam niyo siguro ang rules and regulation. Nagpaalam ba kayo? May mga kachipan, mga palengkera na galing sa Thailand na pupunta doon? Diba? Ay nako, nakakagigil ha. Ang sinisisi ko dito ang Miss Universe Organization, hindi yung hotel. Kasi siguro aware naman ang Miss Universe Organization na hindi sila exclusive doon sa hotel at may mga ibang mga celebrities at mga, ano ba tawag dito? Bukod sa celebrities, sa mga importanteng tao sa iba't ibang bansa na doon nakastay. So, kailangan manahimik ang bonggang-bongga. So, yung mga kachipa na galing Chai-Chai, na mga epal, ay doon nagkalat ng kanilang mga palengkis eksena. O diba? Kung ano dapat yung ginagawa mo sa bansa mo. Kagaya ng mga sinisigaw nila, Opa, Epal, Opo, Epal sa bansa nila, ay huwag na nilang dalhin doon sa Mexico kasi hindi naman nila yung bansa. Manahimik sila. Nakakalok. Diba? Para hindi kayo makadamay ng ibang media, kawawa nun tuloy sila Sir Christian at saka sila Miso. Mabuti na lang wala doon si Sir Adam, pero hindi din siya pinalapasok sana. Mabuti na lang
may pinakausapan daw siya. O diba, nakakalungkot yung mga ganyang eksena, nakakairita, tapos hindi ka naman gumagawa ng kasalanan, tapos ipapalabasin ka. Parang, ha? Ano to? Mapapaganon ka talaga. Wala ka namang ginawa masama, hindi ka naman kasali sa mga sumisigaw ng mga palengkera, ng mga epal, ng mga fans ni Opal. Nakakaloka talaga. Sana hindi sila papasukin para wala na sanang fans, yung media lang talaga dapat. Diba? Doon na sila sumigaw sa preliminary at saka sa finals. Huwag na silang papasukin dyan. Dapat mga media lang talaga dyan. Kasi hindi nga po pinapalapit sa mga media, hindi nga pinapakausap, hindi nga pina-interview. Tapos nandun yung mga fans ng mga chusera, ng mga epal. Para for what? For clout lang sa Miss Thailand. Nakakaloka. Nangigigil ako. Alam na alam talaga ito ni Oppo. Kasi sila ang darating, di ba? Sila ang darating. So alam nila na darating talaga si Oppo that time kara nag-ingay ang mga mga hampas lupa. Hampas lupa. Ang mag-ingay ang mga palengkera. Nakakaloka talaga. So ayun, naawa lang ako sa moment na, di ba, yung mga media, iba't ibang media sa buong iba't ibang bahagi ng mundo ay nag-effort gumagastos for what? Tapos papalabasin ka ng hotel kasi yun na nga lang yung yung katuwaan mo na lumalabas at dumadaan sa hallway at saka hagdanan yung mga girls, tapos hindi ka pa makukover ng dahil sa kachipan ng mga taga-Thailand ng mga fans. Ay, nanggigigil ako sa inyo. Ang sarap nyo pang isa-isahing pang sampalin. Nakakaloka. Kasama talaga dito si Miss Thailand, nanggigigil din ako ilalaglag kita sa top 3 ko, Charot. Malakas naman tana si si Opal na to kaya lang nagdala ng kachipan. I think eto yung iniisip ko, guys. Sa nangyaring yan, madidemerit yan si Thailand, feeling ko. Talagang ma-eksenahan talaga siya ng organization at saka ng syempre may investigasyon yan kung bakit nagkakaganyan, nagkakagulo at nagsisigaw at ang jingay-jingay ng mga palengkerang taga-Thailand. O diba? May investigasyon yan kung bakit, ba't alam nilang darating si Miss Thailand tapos magaganyan-ganyan sila? Diba? Diba? Feeling ko, sugo talaga niya. Binayaran nila yan para kung hindi man bayad, talagang aware yung mga fans na yun na sobrang ingay na pagdating ni Thailand. Kasi hindi naman nakakalam kung kailan sila darating, di ba? Sila lang naman, di ba? Napauwi na sila. Wala naman nakakaalam, di ba? So, talagang yung sinadya talaga siguro na pumunta sila para mag-ingay lang doon. Para kunwari maraming supporter, ang di nila alam, Opal, yun lang naman yung eksena ninyo. Kasi wala namang eksena ng Miss Universe, di ba? Best in hallway maleta. Best in suitcase. Yung mga awards sa finals, alam na alam ko. Best in pasarela in hagdanan. Best in suitcase. Best in sunglasses, no makeup. Nakakaloka, napaka-cheap ng Miss Universe ngayong taon. Nakakaloka. Wala akong masabi sa kachipan sa lahat ng mga pa-eksena dyan sa hotel na yan. Diba? Nakakatawa. Sayang lang. Sayang, parang nagsasayang ka ng effort sa kakapuyat na wala ka naman nakikita kundi dumadaan ng mga girls na puro di mo alam kung pinaplastic ka ba o mga ba sila, nakakaloka. Tapos my goodness, akala yung mga Marshall gumaganon-ganon pa doon. So paano na, maging masaya pa ba? Diyos ko, hanggang 16 pa itong pagtitiis natin. Sana naman may magaganda na tayong mga makukuha at mga makikita dyan sa Miss Universe, na yan, eksena. Ang cheap talaga. Tapos dagdagan pa ng kachipan ng mga epal na mga fans ni Opal. Diba? Ang gigigil ako. Pero okay na yun, guys. Siguro nakapasok naman sila Sir Adam at ibang mga media ng bongga. Napakiusapan naman siguro yung hotel. Sana huwag nang papasukin niya kahit isang singkit dyan. Kahit isang tayo dyan, diba? Para magsama-sama sila sa labas. Deserve nila yan. Charot lang. Maraming salamat sa inyo. Ngayon ko lang ilabas ang aking inis, galit at hinanagpit. Hinanagpit sa mga epal na mga fans ni Opal. Paalam.